I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello everyone, hello people, Philippines and world, it's Megan guys, let's talk vlog. Shout out sa lahat ng mga Pilipino sa buong daigdig, especially the Marcos loyalists and supporters. Naku po mga kababayan, mayroon tayong very good news update videos sa inyong lahat. Ayan, nakita nyo yung Pangulo? Naku, araw-araw na yata mga kababayan namimigay ng bigas, oh. Nandyan siya po guys sa Manila. Yan si Mayor ng Manila. Nakita nyo yung mga bigas na yan? Yan po ay ipamimigay ng ating mahal na Pangulo sa mga purpose nating mga kababayan. Sa mga anti-Marcos, sa mga Dilaws, mga Pinkies, sa mga kritiko ni Pangulong Marcos Jr. Ngayon, nga kayo ngayon. Sinasabi nyo, malabo mangyari ang 20 pesos na per kilo ng bigas. Aba, mas higit pa doon ang nangyari. Kasi yung bigas, libre na. Pinamigay niya ng libre, walang bayad. 20 pesos pa kaya ang kilo? Kayang-kaya ng Pangulo yan. Ito nga, libre na nga Kayo naman, hindi kayo makapaghintay nasaan yung 20 pesos per kilo? Wala na yon. Ngayon, libre na. Yan. Shout out sa mga, ayan, kita nyo yan? Galing po yan sa mga nakumpiskang bigas. Ang sabi ni Chis Escudero, illegal daw yung pagbibigay, itong pagbibigay ni Pangulong Marcos Jr. ng bigas. Hindi daw dumaan sa tamang proseso. Alam mo, Mr. Senator Escudero, hindi naman siguro, wala naman siguro utak ang Pangulo kung gagawin niya yon. Dahil matalino ang Pangulo, syempre, bago niyang ibibigay yan, yung bigas na yan na libre, dumaan po yan sa proseso. Ayon po sa kanya. Isipin mo naman, Senator Escudero, Pangulo po ng Pilipinas yan. Kaya alam niya ang ginagawa niya kung tama o mali. Sana po makiano ka na lang, Mr. Senator. Huwag ka masyadong pumapapil naman, ikaw naman Anong gusto mo? Ipabulok na lang yung bigas, hindi pamimigay ng Pangulo, ganon. Kahit ba naman naghihingalo sa gutom mga kababayan, mga purpose o mga mahirap, hindi mo pa rin ibibigay, ganon. Hindi ganon, Mr. Senator. 'Di ba? Mas alam ng Pangulo kay higit sa sayo ang tama at ano ang mali. Yan ang hirap sa atin Ano ka, diktador? Pinapangunahan nyo pa ang Pangulo, mas magaling pa kayo Kaya yan, sa mga kritiko ni Pangulong Marcos Jr. Ano ngayon, 24 kilo bigas? Ano yan, libre na nga yan Yan ang hirap sa inyo Masyado nyong ina-underestimate yung kakayahan ng Pangulong Marcos Jr. Hindi nyo alam ang kanyang diskarte. Matalino yan, no? But anyway, mga kababayan, natatawa lang talaga ako sa mga kritiko ng Pangulo. Ayan sa sport complex yan Kaya kasama po guys ang Mayor ng Manila, si Mayor Lacuna, if I'm not mistaken. Dami yan, lahat yan makakatanggap ng libreng bigas, mga kababayan. Wala ng 20 per kilo. Sa akala nyo hindi malayong mangyari yun. Yan po ang hangad ng Pangulo, pero doon sa hangad niya masobra-sobra pa. Ayan libre na. Sa kayo makikita niyan, hindi kayo kasi makapaghintay but anyway mga kababayan, congratulations sa ating mga kababayan na mga purpose. Ay talagang priority kayo ng Pangulo. Yung mga iba naman, huwag na kayo mainggit mga kababayan. Unahin muna ng Pangulo yung talagang maralita natin mga kababayan. Kailangan nila yan Biro nyo yan, hintayin po natin yung ibang mga bigas na confiscated. Lahat yan po yan guys mabibigyan. Maghintay lang kayo. Huwag kayong masyadong
atat na atat, mga besyang. Makakarating din yan. So anyway mga kababayan, bago yung panoorin ang talumpati ng ating mahal na Pangulo, don't forget to like. Binibini at ginoo ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, ang kagalang-galang Ferdinand R. Marcos Jr. Pakinggan nyo yan, no? Dumaan sa tamang proseso pagpibigyan niya ng bigas, no? Mr. Cheese Escudero. Maraming salamat. Unang-una sa yung pakilala ng ating butihin na Mayor ng Maynila, Mayor Lacuna Pangan. At nagpapasalamat din ako, bukod pa sa iyong pakilala, ay sa napakagandang mong salita na ibinigay sa atin at ang nagbibigay ng pag-asa para sa kinabukasan ng Pilipinas. Yan po ang ating hangarin at tayong lahat ay magandang makita na naunawaan naman ng ating mga kasamahan sa pamahalaan. Naunawaan naman na ito ang tanging pangarap nating lahat. Maraming salamat, Mayor. Ang kinatawan ng Panglimang Distrito ng Maynila, William Erwin Keng. Ang mga benepisyaryo ng 4Ps na ngayon ay makakatanggap ng ng isang sakong bigas na mas malaki pa sa kanila at mas mabigat pa sa kanila. Mga kapwa kong kasama sa ating pamahalaan, mga kagalang-galang na panauhin, magandang umaga po sa inyo lahat. Binabati ko po ng isang magandang umaga ang lahat ng mga nandito ngayon sa San Andres Sports Complex sa Maynila. Tiyak pong lalong gaganda ang araw ninyo sapagkat ang pangunahing pakay natin dito ay ang pamamahagi ng mga bigas sa ating mga benepisyaryo. Bilang Pangulo at kaliham ng kagawaran ng agrikultura, patuloy po tayong gumagawa ng mga konkretong solusyon upang matugunan ang mga problemang kinakaharap ng sektor ng agrikultura. Una po, dinunsad natin ang kadiwa ng Pangulo upang pagtagpuin at direktang pag-ugnayan ang ating mga food producer at mga mamimili na consumer. Pangalawa, patuloy pa rin ang ating pagsulong para sa modernisasyon ng pagsasaka mula sa pagbibigay ng makabagong makinarya, infrastruktura, pangnaliksik hanggang sa pagtatanim, processing, distribution, marketing hanggang retail po upang madagdagan ang supply at ng ani. Gayan ng sabi ko, nung namahagi tayo ng bigas sa Camarines Sur noong isang araw po, sapat ang supply ng bigas dito sa Pilipinas. Ang kailangan lamang po ay maayos na pamamahala ng produksyon at bentahan nito. Sa katunayan, mas malaki ang ani natin nung second quarter ngayong taon kaysa sa second quarter ng nakalipas na taon. Ang bukbok na lubos na sumisira sa balanse ng supply at presyo ng bigas ay sa merkado ang hoarding at saka ang smuggling at price manipulation na ginagawa ng mapagsamantalang mga negosyante. Sa bagong Pilipinas, di na po ito pwede. Ganyan po yung kanilang ginagawa. Una-una, sila ay mag-smuggle ng bigas. Ipapasok nila ngayon dito sa Pilipinas. Ngunit, pagpasok dito sa Pilipinas, yung bigas na yan, hindi nila ilalabas sa merkado. Hindi nyo kayang bilhin pa. Hindi nila dadalhin sa palengke, hindi nila i-release. Itatago nila yan para pataasin, para mababa ang supply, tumaas ng tumaas ang presyo. Pag mataas na ang presyo, saka nilang ilalabas para kumita sila ng malaki. Hindi naman talaga tama yan. Dahil ang kanilang ginagawa ay nagbibigay na napapahirap sa taong bayan. Para lang sila ay makabulsa ng malaking pera.
Tama. hindi naman siguro yan ang ating hangarin para sa pagpatakbo, lalong-lalo na sa ating pagpakain at sa pagpapaganda ng agriculture sector. Dalawa po ang pagpaganda ng agriculture sector, magkabila yan. Ay dito sa isang panig, ang kailangan natin ayusin yung sektor mismo, mataas ang produksyon, mababa ang cost of production, magandang hanapbuhay ng ating mga magsasaka. At hanggang mula sa umpisa hanggang sa kaduluduluhan na sa pag-retail na ng mga bigas ay kailangan yan po ang aming katungkulan ay kailangan ayusin namin na mabuti yan. Ngunit sa kabilang panig ay ito nga, hindi natin makokontrol, hindi natin malalaman man lang kung ano yung supply sa Pilipinas kung patuloy itong smuggling. Hindi namin maunawaan kung bakit tumaas ang presyo ng bigas. Bakit tataas ang presyo ng bigas? May supply naman sa Pilipinas. Wala namang nag-panic buying. Walang dahilan kung bakit tataas ang Mr. presyo ng President, bigas. gusto ka lang nilang sirain sa butahe. Kaya po pinagtibay namin ito. At kaya inaatasan ko ang lahat ng mga opisyal, mga otoridad at mga ahensya na higpitan ng husto ang papatupad ng pulisya at batas hinggil sa issue ng bigas. That's my ay President. minabuti na nating ibigay sa mga mamamayan. Correct. Dumaan po ito. Yoo-hoo! That's my President! Dumaan po ito sa tamang proseso. O ayan, ng Mr. Chis investigasyon, Escudero. pagkumpiska at inspeksyon upang matiyak na ito ay ligtas na ipamahagi sa nangangailangan. Magsisilbing babala rin po ito sa lahat ng mga smuggler at mga ayan. hoarder Mga hoarder, na ang makinig bigas kayo. sa bansa ay ating babantayan. Wow. Sa bagong Pilipinas, bawal ang smuggler. Ayun. Bawal ang hoarder. Paktay At kayo bawal ngayon. din ang mga mapang-abuso na mapagsamantala sa ating bayan. Asahan po ninyo na hindi kami titigil sa patuloy na pagbuwag sa mga smuggler at hoarder na nagpapahirap sa taong bayan. Alam ko pong magiging mahirap ang labang ito dahil matagal na silang namamayapag sa kalakaran. Tama. Ngunit desidido po ako na ang buong puwersa ng pamahalaan na matigil na ang mga illegal na operasyong ito. Oh, mga Chinese mafia, narinig nyo yon? Oh, Ang hamon ko sa paktay inyo, kayo ngayon. mga kapwa Pilipino, magtulungan po tayo upang malisaayos ang ating agrikultura at masakituparan ang pangarap nating bagong Pilipinas, kung saan matatag, maginhawa at panatag ang buhay ng bawat Pilipino. Sa ating pagkakaisa, tiyak na anumang hamon ay kakayanin at anumang pangarap ay matutupad. Basta't para sa sambayan ng Pilipino at para sa Pilipino. Muli, marami pong salamat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Mabuhay po kayong lahat. Oh, Mr. Chis Escudero, Senator Chis, narinig mo yung sinabi ng Pangulo? Oh, hindi po illegal ang pag-distribute ng bigas na confiscated. Yan po ay dumaan po sa legal at proseso. Ibig sabihin, mga kababayan, hindi po illegal yan. Kasi sabi po ni Chis Escudero na illegal daw yan, yung pagbibigay ng bigas. Aba, ganun ba yon? E di kawawa ang mga kababayan pala natin. Kahit naghihirap. Hindi pa rin nyo gagawin ang pagbibigay ng libreng bigas. Yan naman kayo eh. Matagal na po kayo sa Senado pero wala kayo nagawa. Puro kayo pasa ng batas. Oh, mabuti pa ito si Pangulong Marcos Jr. Naalala yung mga Forbes, yung mga kababayan natin. Paano mo nasasabing illegal yan? Pangulong ng Pilipinas, alam niya. 'Di ba? Alam niya yan kung anong mali or tama. My goodness, Mr. Senator Escudero. Ikaw naman, sir. Wala kayong malasakit sa bayan eh. Si Pangulong Marcos lang mayroon yan eh. Yan ang hirap sa atin, ano? Wala tayong pagmamahal. Oh, katulad yun na nangyari sa Yolanda victims. 'Di ba? Ano nangyari?
O yung mga relief goods, nabulok. Kasi kailangan ng permit. Hindi na di-distribute. Kaya nabulok. Nagukay sila ng malaki, doon binaon. Kasi hindi na pwede, expired na. Ganun ba ang klaseng pamumuno? Hindi pwede po yun. Kawawa ang mga kababayan natin. Yan, learn and lesson sa Yolanda. Victims. Pero hindi pwede yan sa Pangulong Marcos Jr. Kasi naalala niya at inaalala niya ang mamamayang Pilipino. Wag ganon mga kababayan. Kasi dapat nga yan, tutulungan nga natin yung mga senador Ito naman si Senator Escudero. Wow, grabe ka Senator. Napaka mo naman. But anyway guys, ako'y nainis lang talaga ako kasi illegal nga daw. Hindi naman illegal paano masasabi? Pangulo ng Pilipinas yan. Alam niya yung ginagawa niya. Mas magaling pa kayo talaga. But anyway mga kababayan, maraming salamat po sa inyo. Siguro naman narinig nyo yan mga Chinese mafia, mga smuggler, mga holders, cartel yung talumpati ni Pangulong Marcos Jr. Naririnig nyo yun Sa bagong Pilipinas, wala nang smuggler, walang cartels, walang Chinese mafia. Di wow. Patay kayo ngayon. So yan tahimik lang po yan, pero matinik kung gumalaw. But anyway guys, maraming salamat sa inyong panunood. Don't forget to like, okay? See you again on my next upload videos. Bye, bye, bye. God bless Philippines!